na taon ng domestic helper sa Macau si Marie, na ate ni Menalyn at pinsan ni Claire. Kapag kami fit po kami, isang chat lang, nagbibigay po agad siya. Ngunit nang nagkasakit sa bato ang kanilang kuya, lalo pang nadagdagan ang bigat ng kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Kaya para makadagdag sa kita at matustusan ang gamutan, pinasok ni Marie ang pagpapautang. Magpapautang sila ng halagang 1,000, tutubo siya ng 200. Pero nang sinisingil na raw nila ang isa sa mga umutang sa kanilang ate Marie, imbes na pera, ito raw ang kanilang natanggap. Litrato ng umutang na nakahimlay at di umano wala ng buhay. Bigla pong may nag-send sa akin na patay na po siya. Pero hindi sila kumbinsido. Wait lang, parang may mali. Parang hindi siya patay. Ang nangutang sa kanilang ate Marie, patay na nga ba talaga? Yung labi niya parang make-up lang yun or kaya baka kumain ng may suka yan. O nagpapatay-patayan lang? Parang attempt niya po para tumakas siya. Nagsimula raw ang lahat nang nakatanggap si Marie ng message mula sa pinsan nilang sundalo na si Vince. Hindi niya tunay na pangalan. Inaalok raw siya nitong magsosyo sa isang lending business. Ang kanila raw pauutangin, mga kapwa niya sundalo. Magpapautang sila ng halagang 1,000, tutubo siya ng 200 sa kampo. Como pinsan naman namin, mabilis siya nagtiwala. 22,000 na yung nalaman ko na binigay niya. May mga nagchat-chat pa sa kanya na sundalo daw sa kampo. Nag-send pa nga ng picture na patay yung nanay niya. Binigyan niya ulit. Hanggang sa umabot siya ng 40,000. Pero nang singilan na, wala raw ni isang nagbayad. Ang tinu niyang kausap nung magpapautang sila. Ngayon, kukunin na ni ate yung pera, ang hirap ng kunin. Kaya tinext na ni Marie ang pinsan nilang si Vince. Sinabi ko na sa kanya na sa'yo na lang isend. Sige ate, pag out ko, idadaan ko na lang. E di ako din, umasa din ako. Halos sumabot na ng alas 4 ako ng umaga nag-iintay sa kanyang dadaan, pero walang dumadaan. Hanggang nagulat na lang sila sa kanilang nadiskubre. Si Vince walang kamalay-malay na nakipagsosyo siya kay Marie. Pagkalaman-laman namin, hindi pala siya yung may hawak ng cellphone. Lumalabas na ang ka-text pala ni Marie, hindi si Vince mismo, kundi ang girlfriend nitong si Hannah. Hindi niya tunay na pangalan. Pinagkatiwala po ng kuya ko yung cellphone niya doon sa babae. Hindi niya po makuha-kuha. And sinasabi naman po ng babae kaya po ayaw ibalik yung cellphone is baka po nang bababae yung kuya ko. Si Hannah, tubong Rojas Isabela raw. Hanggang nakumpirma na nga nila na ang inakalang utang ni Vince kay Marie, kay Hannah pala. Hoy, Hannah! Kailan mo ba magbayad ang utang mo? Ano? Bayad na ako! Kailan pa? Ngayon lang, ito nga oh. O yan, prueba. May screenshot siyang pinakita, resibo ng remittance na kukunin nga yung pera. Punta agad kami sa remittance. Ang sabi, na-claim na po yung pera. O di napahiya kami. Hanggang sa nagkabaranggayan na sila. Napagkasundoan po nila rito na sila magbabayaran sa loob ng isang buwan. Nangako siya na January ng katapusan, may bibigay niya yung pera. Bigla pong may nag-send sa akin na patay na po siya. Makikita si Hannah na parang nakahimlay at di umano wala ng buhay. Wait lang, parang may mali. Parang hindi siya patay. Yung labi niya parang make-up lang yun or kaya baka kumain ng may suka yan para mamutla yung labi niya. Parang attempt niya po para tumakas siya. Agad minessage ni Marie si Hannah. Hanggang ang nasa litrato na kunwari patay, bigla raw nag-reply. Kinabukasan, nabalitaan na lang nila na si Hannah nagparamdam, namataan sa isang lugawan. Pinuntahan po namin, sabi ko, nasaan siya? Sabi po sa akin, hindi daw po nila alam. Hanggang sa may napansin si Menalyn na nagtatago sa likod ng pinto.
Gulat na gulat po siya, yakap-yakap niya po yung tsinelas niya. Sabi ko sa kanya, pahipo muna, baka mamaya multo tong kausap ko. Confirmed si Hana para lang hindi makabayad ng utang. Talaga ngang nagpatay-patayan. Kaya muli nila itong ipinabarangay. Pumirma ulit siya doon na kinsenas po siya magbibigay. Pero lumipas na raw ang isang buwan, hindi pa rin siya nagbabayad. Yung po kasing pera na yun, inaasahan po namin na pampagamot po talaga ng kuya namin. Sa galit, ipinost na ni Marie at Menalyn sa Facebook ang ginawang pagpapatay-patayan ni Hana. Sumunod na lang na naglutangan ang iba pang nabiktima rin di umano ni Hana. Kabilang ang dating OFW na si Annaliza. Yung pamangkin ko, meron po siyang kaibigan. Tinuloy po niya dito sa amin. Hindi ko naman sukat akalain na ganun yung gagawin niya sa akin. At mukhang pareho rin ang ginawang modus nito para makapangutang. Hiniram din daw nito ang telepono ni Annaliza. Pwede po ko bang mahiram yung cellphone mo at ilalabas ko yung pera ko sa bangko? Hanggang sa ginamit na pala ni Hana pati ang e-wallet account ni Annaliza. At para rin makapag-apply ng loan online. Nakita ko, kuha na lahat sa suma total. Bale, pumapatak siya ng halos 12.5. Kaya ang kita ni Annaliza sa kanyang tindahan napunta lang sa bayad utang sa perang hindi naman siya ang gumasta. Kaya na din namang ititinda halos. Sinarala na lang namin yung tinutubo ko sa tindahan na imbis na may tatabi, nahuhugot. Ayan, nalubog. Pati ang kaibigan ni Hana sa Isabela na si Aiza, makailang beses rin daw nitong inutangan. Yung cash ma'am, 130 ma'am, 1,000. Yung cellphone ma'am, 40K ma'am. 89 po yung home credit po. Nasa 259 lahat. Magaling po talaga siyang manipula, ma'am. Halos lahat po kami napaniwala din po niya. Malawak po yung imahinasyon niya, parang ang dami niya pong naiisip na dahilan para makakuha lang po ng pera. Pero bakit nga ba panay ang utang ni Hana? Naglalaro po siya ng scatter. Siguro po isa po yun sa mga dahilan kung bakit gusto niya po magkapera. Isa pang tanong, nasaan na siya ngayon? Sinadya ng aming team ang bahay ni Hana sa Isabela. Naron ang nagpakilala nitong lola na itago natin sa pangalang Alma. Mabait po siya. Masayahin na bata yung hindi mo ko akalain na magagawa niya yung mga nangyayari niya. Hindi rin daw ito ang unang beses na may nagreklamo laban kay Hana patungkol sa utang. Siguro mga 10 o mahigit pa. Yung kapatid niya, nagkaroon din po siya ng leukemia. Siguro kaya niya na nagkautang-utang na ganun dahil doon. Humihingi ng patawad ngayon si Alma sa mga nagawa ng kanyang apo, lalo't si Hana na diagnose daw pala talagang may kleptomania. Ang kleptomania, isa itong mental health condition na kung saan ang tao ay dumaranas ng tinatawag nating impulse control disorder. Ibig sabihin, meron siyang udyok o pagnanasang kumuha ng mga bagay-bagay. 2022 po, kinagamot ko siya pero hindi nga po natuloy yung pagpagamot niya kasi kailangan naman po ang pera. Kung titingnan natin yung kondisyon ng ating case, mukhang hindi siya kleptomania. Mukha talagang merong panloloko na gusto siyang gawin para makamtan niya yung mga bagay na gusto niya. Pwede nating sabihin na meron pang ibang mga kondisyon, halimbawa, compulsive lying or pathological lying. Importante, mag-undergo sila ng psychotherapy or support therapy kung tawagin natin. Kailangan malinaw natin o magkaroon tayo ng kamalayan kung bakit nila ginagawa yung mga ganitong klase ng bagay. Gustuhin man daw ni Alma na isuko ang kanyang apo. Mag-iisang taon na raw niya itong hindi nakikita. Kung may kasalanan man siya, panagutan niya pero sana naman po maging equal. Sana unawain nila dahil sa sakit niya nagagawa niya yun. Samantala, na-trace ni Menalyn kung saan nanggaling ang litrato ni Hana na ipinasa sa kanya. Kuha raw ito ng kakilala ng kanyang kaibigan na tiga-Dinggalan sa Aurora Province. At di umano, kasama niya roon si Hana. Kinumpirma ng ginang na ito na nakita nila sa lugar ang babae na nasa litrato. Nakita ko, andito po sila nakarang 2 beses silang punta. Alam ko po, na andun sila sa kampo ng mga sundalo. Meron na po kaming nahanap na babae ngayon. Nais ko kasi namin siyang makausap. Oh, kilala ko po yan. Ibig sabihin yan, dito siya palagi.
Pero mahigit 1 linggo na raw nila itong hindi nakikita. Nitong Sabado, nakatanggap kami ng message sa aming Facebook fan page. Siya raw, si Hana, ang babaeng nasa litrato na di umano nagpatay-patayan. Ako po yung nasa picture na pinost ni Menalyn na sinabi nagpatay-patayan ako para hindi makabayad sa utang. Una po sa lahat, gusto ko sanang linawin na walang katotohanan na ako nagpanggap na patay para hindi makabayad ng utang. Mali po ang lumalabas sa kwento. Willing po ako magpa-interview para maliwanagan po ang pangalan ko at sobra na pong kahiyang dulot na ginawa nila. Maraming salamat po. Isinasaad sa ating saligang batas na walang nakukulong sa pangungutang. Ito ay purely civil in nature. Ngunit kapag ito ay ginamitan ng panloloko o fraud, maaaring ito ay maging isang criminal case bilang estafa o ito ay mahuhulog sa Article 318 o other deceits sa nag-post doon sa litrato na nagpapatay-patayan kapag ang kanyang intensyon ay sirain ang reputasyon, pahiyain, o yurakan ang pagkatao ng nangutang ay maaaring masampahan din siya ng kasong cyber libel. Sa mga tinakbuhan ng mga nangutang po sa kanila, unang hakbang ay magpadala ng demand letter. Huwag po tayong magpadalos-dalos sa ating desisyon at huwag gumamit ng dahas o harassment upang makasingil sa mga nangutang po sa inyo. Ang mga red flags na kailangan natin bantayan sa mga taong pautangin natin ay una, kung ito ba ay umiiwas sa mga usapin pagdating sa deadline. Pangalawa, kung ang tao ay humihiram habang hindi pa niya nababayaran ng kanyang previous na utang. Pangatlo, kung ang tao ay hindi consistent sa kanyang kwento o sa kanyang dahilan kung bakit siya umuutang. Kung kayo ay magpapautang, it should be something na willing kayong mawala. Yung awa ko lang din po sa ate ko, yun po yung naiisip ko, ma'am. Kasi kahit gusto-gusto na po namin siya makasama, naano po siyang umuwi kasi kulang po siya sa budget. Ang alam po kasi nila mapera po ang OFW, pero hindi po nila alam na kapag dumaan na po sa bank account nung OFW yung pera or sa palad, lipad po agad dito sa Pilipinas. Ang pera na ibabalik, pero hindi ang tiwala. At kapag tiwala ang nasira, patay tayo dyan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.